tayo, mas maganda yung susugal tayo, hindi sa sugalan, hindi. Susugal tayo sa negosyo. Sa negosyo. Binata pa kayo? May asawa na po. Ilan na, sir? Yung sa pagpapaitlog, halos napanood nyo na rin yung mga video natin. Opo. Lahat ng tanong ko nandun. Nandun na. Oo, kaya nga sabi ko eh. Bali, ano sir, taga saan kayo? San Jose po, Nueva Ecija. San Jose, ayun. Sir, pwede nating pakilala yung sarili natin. Yes po. Ako po si Jerome Morden, taga San Jose, Nueva Ecija. San Jose, Nueva Ecija. Ayun. Ayan, so may bisita po tayo ngayong hapon dito sa ating restaurant, si Sir Jerome Morden, tsaka pinsan nila. Ano yung pangalan niyo, sir? Raymond Baliega. Ayan, so sila ay taga Nueva Ecija. Ayan, so marami na rin kaming nadalhan dun, sir, ng ng RTL. Opo. Isang suki ko diyan yung madalas mag-comment, si Ma'am Marilyn Adriano. Sa ano sila? Muñoz ata. Muñoz po. Malapit lang din po sa akin. Muñoz kayo, Ma'am Marilyn, no? Ano yun, sir? Paano kayo na involved sa Napanood ko po kayo. Sa panonood lang ng vlog, Napanood ko po kayo sa YouTube sa agribusiness. Ay, yung sa agribusiness pa. So sabi ko, magandang kasi nasa po ako, nagsisibuyas. Ay, opo. Ang ROI po doon matagal. Opo. Tsaka recently may mga daming peste po Kaya sabi ko, parang kailangan ko nung napanood ko po 'yun, parang ang bilis ng kwan. Kumbaga daily meron kang yun yung kaganda. Yung kaganda. Umiikot ka agad yung pera. Kaya, pag sir, yung 'di ba i-deliver yung RTL sa inyo. Pakakainin niyo pa 'yon. Pag nangitlog na at nababayaran niya ng itlog niya, parang okay na eh. Kasi bibili ka na lang ng feeds, tapos yung itlog niya bumabalik na kaagad. Parang siya na yung bahalang nag-finance siya na yung financer nung pagkain nila. Matagal na kayong nanonood nung matagal na po. Actually last year pa. Kaya pinag-aaralan ko din po yung sales, kung ano bang sales dun sa amin, kung hanggang ngayon ba in demand pa rin. So, may mga nakikita rin po ako nagtitinda, pero may mga relatives din po ako na may mga tindahan. Tsaka yung stepfather ko po is kilala sa palengke kasi nagbabiyahe po siya ng isda. Kaya sabi niya, ang gusto ko po sana 300 lang. Parang simula lang po talaga. Tignan ko muna, pag-aaralan ko muna. Sabi niya, kung 300 ka, kulang. Ang problema niyan, pagka nakilala ka na, mahirapan mo na supplyan yung iba, isagad mo na 500, sabi niya sa akin. So, may mga target na kayong market, no? Meron na po. Yung mga kakilala nila. Po, mga kakilala. Siyempre, makikilala pa po ng makikilala, kaya yun po. Sa may yon siguro, sa palengke ng San Jose? Opo, sa palengke lang po ng San Jose. Ayun. Kaya sabi ko, give it a try. Baka ando ng additional. Opo, additional. Kasi may pinagkakakitaan na kayo yung sa sibuyas. Opo, sibuyas. Anin, talaga nagtatanim kayo o nagpapatanim? Nagpapatanim po. Nagpapatanim. Opo, may finance kayo, Opo, may mga kasamaang po namin. Sila po yung nag-aasikaso. Bibigay nyo siguro yung buto? Hindi po. Actually, lahat po ng expenses. Sa inyo? Kami po nagpipinance talaga. Pero sir, meron kasi akong buyer ng RTL from Leyte. Si Sir Enon. Shout out pala kay Sir Enon. Itong si Sir Enon, bibili siya ng RTL dito sa Luzon. Opo. Isa ako sa mga binibilhan niya. And then, ibebenta naman niya dun sa Leyte. Ayan. So parang middleman po siya. Oo, trader siya. Pero kinakapitalan niya. Opo. Ngayon, kapag hindi RTL, nung last year, yung mahal yung sibuyas, sinubukan din niya, umangkat siya ng sibuyas dito sa amin, dito sa Bayambang. Opo. Ang bili niya na, 340 ate per kilo. Kung na po siguro yun, kumbaga from storage na po yun. Storage. Hindi sir, sa mismong farm. Bukid po mismo? Sa bukid mismo. Oo. Yun yung umabot yung 700
pesos per kilo? Kwan po kasi talagang pagka hindi po panahon ng sibuyas, mahal po. Kaso hindi po natin alam yung panahon eh. Pagka inulan po kasi ng inulan ng sibuyas, mabubulok po. Oo. Yun po. Sabi nila matutumbong. Opo. Diba? Babasa yung ano. Opo, pag nabasa po, bulok na po yun. Bulok na. Pagka nababad sa tubig. So, tama rin yung sabi nyo na parang, kumbaga magdadagdag kayo ng basket. Ano? Kasi may pinagkakakitaan ng nauna. Tapos magbe-venture naman kayo ngayon dito. Tinry ko na nga rin po ngayon yung pagtitinda ng bigas. May farm din po kasi kami na palay. May palayan kayo. Ngayon po, sinubukan ko yung more than 50 kabans na palay. Ginawa kong bigas. Ibibenta ko rin po sa mga tindahan. Oo. Ngayon nga po mukhang kukulangin yung sariling ano nyo yun? Sarili ko po produce, yun. sariling ani. Ano? Mukhang kukulangin. Nung una po iniisip ko saan ko kaya mabibenta. Tama kaya na. Tama kaya yung ginawa ko. Ano rin lang kasi sa negosyo, talagang, di ba sabi nila, sugal ang negosyo, parang sugal. Lakasan din ang loob. Di ba kapag susugal ka, pag tataya ka, di ba? Hindi po kasi ako sugal. Hindi, ganun eh. Lakasan din talaga ng loob. Ngayon, tayo, mas maganda yung susugal tayo, hindi sa sugalan. Hindi. Susugal tayo sa negosyo. Sa negosyo. Lakasan din ang loob yan. Nakakon ko nga po ang laki ng kinakapital ko sa sibuyas. Tapos hindi ako makapagkapital sa negosyo na may magandang market, kumbaga. Ngayon po, kaya sabi ko, pikit mata. Sige. Basta ang ano lang dito, sir, ang diskarte, yung ayusin ninyo yung market, yung pagbebenta ng itlog. Opo. Ang advice ko, mas maganda kapag may sarili tayong yung ano, parang pwesto. Halimbawa, let's say sa tapat ng bahay. Isang kon nga po na panood ko nga po, yun nga po sabi niyo, may sarili kayong tindahan. Kasi mahirap po maghanap ng pwesto sa palengke. Kami po hindi po kami tabi ng highway eh. Oo. Medyo liblib po sa amin. That's why nagtitingin-tingin na po ako sa palengke ngayon ng mapipwesto. Kung liblib kayo, okay rin yon. Ang magiging market ninyo yung mga neighbor nyo doon. Marami din naman po mga kapitbahay. Ayan. Pero ang target ko po talaga, kasi plano ko pong ilaki. Oo. Kumbaga gagamayin nyo muna. Opo, yun kaya konti lang muna, di ba? Para mapag-aralan nyo munang mabuti yung flow pag-aalaga, pati yung flow ng business. Ayan. So tama naman po. So ilalagay nyo siya sa backyard lang ba o sa bukid na talaga? Backyard lang po muna kasi may bukid po kami. Ang iniisip ko po kasi doon, pagka sa bukid, kailangan ko ng bakuran, kailangan ko ng tao na titira eh. Tsaka wala pong supply ng tubig doon eh. Additional pasahod na naman yun. Opo. Kaya so, sabi ko lang, doon na lang muna, tatry ko na lang po muna. Ilang taon na ba kayo, sir? 28 pa lang po. Binata pa kayo? May asawa na po. May asawa na. Ilan na, sir? joke lang. Isa lang po. Isa lang. Joke lang. Ilan ng anak nyo? Isa pa lang po. Isa pa lang. Ayun. Bata pa kayo, sir? Bata. Mas magandang So, kung 28 kayo, ilang taon kayo nung nag-umpisa kayo sa negosyo? 25 nung nag-asawa po. Kasi yung asawa ko po, yung mga tito niya, may mga nagtatanim din po na saka. May mga amo din po na sabi ko, instead na sa iba, di sa atin na lang, try natin. May may pangpon. Nagmamais din kayo? Hindi po. Puro palay lang? Palay po. Palay at saka sibuyas. So, ang cycle nyo siguro dyan, 2 beses na palay, tapos 1 beses ng sibuyas? Hindi po. Isang palay lang po, tapos sibuyas. Okay. Kasi hindi po irrigated yung tubig, sa amin. Tubig. Ngayon nga po, nagpalay po ako doon sa father ko kasi hindi po matatamnan ng sibuyas. So, ang laki po ng expenses ko sa crudo po ang ginagamit namin pang supply ng tubig eh. Yung may tubo ba? Opo, may sa ilalim? Opo. Ilang pyesa yun? 1.5. Sir? I-try nyo yung solar na water pump. Yun nga po eh. Nadaan ako dyan sa may Tarlac nung may project ako sa Sulipa. Opo. Sulipa, Tarlac. Kita ko talaga yung solar water pump nila. Talagang ang lakas bumuga ng tubig. Kaso po nag-inquire na rin po ako. May mga kasama din po ako kasi na mga
may mga nagpagawa ng ganun. Malaki po ang investment. Gastos, oo. Nasa Magkano po? around 200 to 300. Oh, Meron po akong napagtanungan, umabot pa ng 700 eh. Siguro mga ano rin, yung alam ko mga 200 plus. Opo. Kaya lang, sa umpisa talaga gagastos, pero masusulit naman. Opo. Kasi ang nangyayari, kapag sobra na sa tubig yung kanyang palayan, inililipat niya sa ibang bukid. Tapos nagbabayad sila sa kanya. Opo. So kung halimbawa, gumagastos yung kabilang bukid ng 5,000, parang kalahati lang yung binibigay sa kanya. So nakakasave kahit papaano may pambawi siya doon sa sa expenses niya. Sa investment niya po. Doon sa investment niya. Parang yung nakausap ko noon si parang agriculturist siya eh. Opo. Na dati siyang nagtrabaho sa Department of Agriculture. Gaganda nung palay niya. Diyan sa may parte ng Tarlac. Magaganda po mga palayan dyan sa Tarlac. Ayan, So maganda po yung latag ng lupa dyan. Pag nadadaan po ako, talagang kumbaga parang patag po lahat. Doon sa inyo? Kuan po hindi po siya ganun kapatag. Kumbaga may mga... May mga parang rolling, dating bundok, kumbaga. Oo, may oo. mga ganun-ganun po. Sa yung sa pagpapaitlog, halos napanood nyo na rin yung mga video natin. Opo. Lahat ng tanong ko nandun. Nandun na. Oo, kaya nga sabi ko